Puntahan naman natin itong yung development diyan po sa Sandigan Bayan kung saan nagsampa na po ng kasong graft yung Office of the Ombudsman against former Secretary Francisco Duque III and former PSDBM Executive Director Christopher Lau. Tingin nyo ba sapat na ito o dapat something more should be done? This is just the first step. It will open all kinds of doors now. Because hindi ito magagawa ni Duque nang walang pahintulot ang Pangulo. At inamin naman ng Pangulo na siya ang nag-utos, si Duterte nag-utos na ilipat yung pera. So sino ang naggawa ng paraan para mangyari ito? Ang Pangulo. Now, si Duque, I cannot say was just following orders because sa akin, kung mali yung order, dapat sabihin mo, hindi ko susundin yan and I will tender my resignation. Sumunod siya, kaya ngayon, mapipilitan siya na magsabi. Especially, since about a few months nung final ng ombudsman ito, nung naglabas ang ombudsman ng report, sinabi niya, ang nag-utos sa kanya ay walang iba kundi si Pangulong Duterte. So, sabit si Duterte kagad doon. Dapat kasama siya dyan dahil una-una, hindi dapat tira-transfer yung perang ganyan. Kahit na may emergency, dapat merong rason kung bakit. Pangalawa, yan ang nagbigay daan ngayon dun sa malaking kabulutsagan na nangyari sa Pharmaly. Lumalabas, itong malaking taong ito, sabi ko nga, ito ay magbibigay daan, first step towards unmasking the real culprit, the real big guys who engineered this humongous, itong pinakamalaking pangungulimbat sa gobyerno na mga taong hindi naman kilala, na walang responsibility sa tao, na nakalusot na mabigyan lamang ng 11 billion na nagasto kagad, samantalang ang kanilang pera lamang ay 625,000 pesos lamang, not even million. Pero ang nakulimbat nila ay 11 billion pesos. At sino ang gumawa niyan? Sino ang nag-appoint? Ang nag-appoint ay si Lau. At sa umpisa pa lang, makikita mo na kaagad na talagang mali ang ginagawa nila sapagkat nung namili kaagad ang itong tinatawag nating PSDBM ay umabot ng 27 pesos per piece yung kanilang biniling face mask. Samantalang ang DOH on the same day, March 25, 2020, nakabili ng face mask na 16 pesos at ang Red Cross nakabili ng 8 pesos. So doon lang, hindi ka kailangang maging mataas ang pinag-aralan, makikita mo talagang sinamantala na kagad, sinunggaban na kagad. So lumalabas, mababa na yung kapital nila, hindi pa inimbestiga nitong sinalaw na in-appoint ni Duterte kahit na may kaso na siya doon sa barko ng Coast Guard at saka may kaso na siya doon sa HLURB, nilagay pa rin siya dahil ito ay mga campaigners ni Duterte. Sinabi pa dyan, nagbibigay lang siya ng utang na loob. Ito, tatlong grupong ito, nilagay niya yan dyan. At nung nilagay niya dyan na nagsimula yung sa loob ng isang taon, halos isang taon na kalahati, ang nakulimbat ay 11 billion pesos. At by June, ang nakulimbat ay from January, in-appoint si Lau, January 2, 2020. Ang Wuhan, nag-announce na mayroong pandemic sa Wuhan on December 31, 2019. In a few days, couple of days later, in-appoint kagad si Lau, no? At pagkatapos nakita na natin walang talaga umabot na ng pagkalaki-laki ng pera. Mayroong isang 2 buwan na sunod. Can you imagine? 2 buwan lang na sunod. May 2020, ang lumabas ay 3.82 billion dito sa kumpanyang ito. June 10, a month later, ang lumabas, ang binili nila 2.877 billion or a total of 8.5 billion pesos ang ginastos sa loob lamang ng 2 buwan sa isang kumpanyang walang legal, technical, or financial capability. Kahit na sabihin mo pang emergency ang situation, kailangan dadaan niya sa tinatawag na patakaran sa PSDBM mismo at saka doon sa committee na legal, technical, and financial capability. Inamin mismo nito si President Duterte, walang manufacturing ahente lang siya. Laway lang ang kapital. Napakaswerte, laway lang.
at sinasabi maraming kilala sa China at lumalabas yung kilala nung pumasok dito ni walang tinatawag na letter of credit, walang tinatawag bank transfer na may papakita, basta pumapasok at lumabas pa na hindi na ini-inspeksyon yung dumarating dito. So madaling sabi, malaki-laki ang purchases, the ghost, na hindi natin alam kung na-deliver o hindi. So talagang habang natutulog ang tao at nahihirapan sa COVID, kinukulimbat tayo buwan-buwan nitong grupo ni Lau na in-appoint ni Duterte at ang talagang sinabi niya pagador, hindi. Ito nagmamaneho. Siya ang sinabi na ang garantor nito ay si Lau, si Yang, at nilagay pa niya si Lin Wei-xiong na tinakuha ng pera dito sa kumpanya at si Lin Wei-xiong hindi na namin nakuha because tumakbo na kaagad sa Dubai at doon na nagtago habang ang kanyang asawa tumakbo ng congressman sa Quezon City at nagbibigay ng pera at papatunayan niya na dapat imbestigahin ng COMELEC yan. So sa madaling sabi, naghahanap ng paraan para maproteksyonan nila sila kung mananalo siyang congressman. So ang sinasabi ko dito, talagang pinlano ito. Bakit ko sinasabi plano ito? Magkakilala si Duterte at saka si Michael Yang 19 years before this all happened. At makita mo si Michael Yang ay hindi maliit na negosyante. Ang laki-laki ng kanyang tindahan doon sa hindi tindahan, 2 bloke doon sa Davao. Yung DCLA at 2 bloke yon. At makikita mo later on meron siya sa Clarkfield, meron rin silang tinatayong dito sa Maynila at nakatira sa Forbes, nakatira sa Dasmariñas, si Lin Wei-xiong at makikita mo marami silang holdings at ang budgets of corruption, yung maliliit na isda, yung mga Indians, at saka si Lincoln Ong, abay namimili na ng mga kotse na nagkakahalaga ng 25 million, 18 million. So kaagad-agad, sunggab ng sunggab, pakita ng pakita. At nung mabisto na sila, sumibat sila sa Blue Ribbon, tumakas sila sa Davao. Kala nila hindi sila masusundan. Bakit sila tatakas sa Davao? Because saan doon ang kaharian ni President Duterte. At pinalabas sila doon sa immigration ng Davao, nanguha sila ng eroplano at ang halaga ng eroplano kinuha nila ay about $150,000 patungo sa Dubai. Kaya ang ginawa namin, hintay mong lumabas at tumapunta na sa eroplano, pinalabas na ng local, para si Alice ko nakakalabas, ito pinalabas sa immigration at customs sa Davao, samantalang alam nila iniimbestiga ng Blue Ribbon yan, hinahuli sila ng Sergeant at Arms ng Senado. So makikita mo, pwede mong pagdikit-dikitin dyan at aabot doon sa pinakamalaking tao sa Pilipinas sa mga pagkakataon na yan.